Hello everyone, kamusta na kayong lahat? Kamusta na ang buong mundo? Kung bago pa kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share na rin para updated kayo sa mga videos ko. Anyway, it's been a while hindi ako nakapag video because like I said in my last video na ilang araw din akong hindi nakapaggawa dahil nga sa na-erase ko yung mga video ko accidentally kasi actually I already decided to go to the place na yung like I said kung saan kami nag-start dito sa Amerika, saan pinanganak ang anak ko, pero like I said siguro hindi pa ready. Maybe my daughter is not ready yet. I don't know. But like I said, accidentally nakita ko yung mga bahay, yung mga tinirahan namin, inisa-isa ko. Actually, tatlong video yun from doon sa pag-start namin ng tinirahan namin from Maryland. Tapos, bali dalawa kasi ang natirahan ko doon before she was born. Bago kami nag-move dito sa Virginia. Anyway, talagang ganun siguro. Napakahirap kasi hindi yun madali na makita mo yung mga places. But anyway, it's okay kasi sana ang balak ko after ma-video ko yung mga yon, insert ko yung mga aside from the video yung mga picture ng anak ko since she was when she was born. Kaya lang syempre talagang napakahirap especially this time kasi gumanda lang kasi yung panahon that time kaya nag-decide kaming pumunta at makapag-start na. Actually kasi ang hirap balakin dahil pag nagpa-plan ka napakahirap, parang ang hirap matupad yung mga plan mo, lalo na kung iniisip mo na okay pupunta ako dito, magi-start na ako dito, para bang napakabigat sa puso and gonna end up like hindi mo magawa ng tama. So anyway, marami pa namang panahon kasi ang weather ngayon nakakalungkot kasi minsan maganda, minsan sobra talagang hindi ka makalabas, sobrang lamig, umuulan, I don't know what's going on. Tapos may time na bigla na lang kaming sa summer ng mga 2 days, 1 day, ganun ba? Kaya nakakapagtaka talaga ang panahon ngayon, but honestly ang dami-dami ngayong di ba sinasabi na posibleng mangyari dahil nga dito sa mga solar eclipse na sinasabi. Pero honestly, since this thing happened to my daughter, para bang yung fear ko, it's not like before. Siguro kung ngayon yan, like for example, andito pa yung anak ko, talagang ma-anxiety na naman ako kasi may isip ko na naman, ako kasi pagka ganun, talagang ipiprepare ko na siya lahat. Tapos, yung fear ko talaga hindi ko makontrol. Pero ngayon, para bang okay lang ako. Wala akong nafe-feel na anything na worry. Sabi nila mag-prepare kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. But anyway, marami naman talagang nangyayaring kaimposiblihan sa panahon ngayon. At saka marami na tayong experience na pinaghandaan natin pero hindi naman nangyayari, kaya which is good na hindi nangyayari kasi actually wala namang makakapag-predict talaga kung anong mangyayari at kung kailan, kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Only Him ang makakapagsabi kung ano talaga ang mangyayari at kung kailan mag-i-end ang mundo. Anyway, like I said, hindi ko na yan masyadong worried. Ganun pala pag wala kang anak, you're not worried. It's not like before. Kaya yung mga magulang ngayon, yung mga kliyente ko na, they are always worried about their kids. I remember all those, yung mga time na yan, talaga naman,
hindi yun madali. At saka right now, ang mga bata, mostly sa mga bata ngayon, they're having a lot, nafe-feel na something wrong sa kanila, na ang mostly mga bata ngayon, I don't know what's going on, para bang sila most of them ay talagang may depression, may kung ano-ano, kasi talaga naman palang very depressing ang panahon ngayon dahil sa ang weather, napakalaking laking apekto sa buhay ng tao, kaya talagang sometimes maybe not, who knows kung ano talaga ang mangyayari, plus kung ano-ano pang mga kaguluhang darating. But anyway, like I said, I'm not that concerned sa mga ganyan. Para bang sa akin is like, kung kung anong mangyayari, di yun ang mangyayari, wala tayong magagawa doon, kasi kahit mag-prepare tayo, when time come, we cannot avoid that. So anyway, ito lang yung ma-share ko sa inyong right now, kasi naayos ko pa uli yung mga ko, at nakabili na ako ng aking tawag dito, pang-store ko ng mga videos, kasi nga naubo talagang ang aking computer is like talagang napupuno siya, kasi this is video, and as much as possible, I'm trying to keep all my videos kahit na na-upload ko na sa channel ko, kasi you never know, kasi ang dami rin kasing mga nangyayari na bigla na lang naglalaho yung channel mo, so wala ka ng backup. So I'm trying, so bumili na ako ng pwede kong ma-storean ng mga videos. Anyway, dahil sa napakahirap ng situation namin, because I know this is gonna be forever, because we don't have closure. Kaya we're gonna carry this burden, this pain, like forever, until as long as we are breathing, mararamdaman namin yung pain na ito. Maya-maya walang katapusan. So kaya ganito na lang ang ginagawa namin to keep going, and to act normal, kahit na you're not going back to normal life. So ganun talaga. At para sa mga magulang na nag-worry sa mga anak nila, I know it's not easy, especially yung mga nakakilala sa amin na talagang shock sila sa nangyari sa amin, dahil sino bang magkakaakala na mawawalan ka ng anak, para bang napaka-imposible. So maraming taong nagkakaroon ng fear, lalo na pag may nangyari sa isang bagay na hindi mo ini-expect. So maraming naapektuhan, maraming naging paranoid, na para bang anytime may mangyayari sa mga anak nila. Pero I always advise them, especially yung mga client ko, I always telling them na just keep loving your kid, kasi if something happen, walang prevention. Pag yung time na talaga, when time come, talagang wala kang masisave, wala kang mape-prevent. Kaya just support your kid, kahit na like I said, sumasakit ang ulo nyo sa mga anak, dahil ito yung time na iba na yung generation nila, na iba na silang, hindi na sila madaling kadil na mga bata. Masyado na silang yung aggressive, yung aggression nila, hindi na nila makontrol. Parang mga tao kasi ngayon, sa nakikita ko, parang siguro dahil sa hindi na rin madali ang buhay ngayon, so people are like mga na sila, matatapang. Kaya ngayon siguro pagod na rin, katulad namin, Kaya nga ako medyo distansya ako sa lahat ng bagay, kahit sa mga kaibigan ko, kasi ayokong makasakit, ayokong minsan yung utak ko
minsan may time na iba ang intindi ko, eh, kaya I'm trying to stay away as much as possible sa mga groups na, yung consistent. Gusto ko yung hindi lagi parang depende sa mood ko kasi, nakikita ko yung sarili ko ngayon, parang very sensitive nga ako, but, I am trying na 'wag akong maka-offend ng tao at saka ang trabaho ko ngayon is not like before na kahit napaka-ano ko yung, talagang sa time management ko, multitasking talagang kayang-kaya ko. But this time, kaya medyo nagkakaroon ako ng problema kasi, 'pag may nag-a-appointment na I'm still working and, I am busy, hindi ko muna pini-pick up yung phone at saka hindi muna ako nagte-text, yung mga yan i-a-avoid ko muna until I'm done. Kasi na-experience ko, akala ko na i-schedule ko na sila pero hindi pala, tapos maaalala ko na lang, mababalikan ko yung mga text na, nakalimutan ko pala lahat yung dapat kong gawin. Na hindi ko sila nailagay sa schedule ko, or sometimes yung mga text iba yung intindi ko, iba rin yung tine-text ko. So, para bang, aware ako ba? So, hindi ko muna siya masyadong, pinapahirapan yung sarili ko. So, yun muna ang ginagawa ko sa ngayon para hindi ako magkamali kasi ayoko magkamali at saka I am trying to concentrate 'pag nagagawa ako ng mga client ko na to make sure na walang distraction kasi, but anyway, I'm so glad naman na 'pag, andiyan yung mga client ko, very naman ako, attentive naman ako sa ginagawa ko. So, so far I'm still, doing good. Yung anniversary niya, yung death anniversary niya nung March 16, we decided to visit her doon sa may pinaglagyan sa kanya sa cemetery sa Maryland. So, nakita ko na naman yung simbahan na we usually attend the mass at saka, yun yung place na yung nagbaptize ang anak ko, first communion at saka yung confirmation niya. Siyempre at saka, nakita ko yung, spot namin lagi pagka nagsisimba kami kasi meron kaming, usually na, spot 'pag nag-a-attend kami ng mass. So, I'm sure mga tao, they know us and they saw my daughter pagka andun kami sa simbahan. Talagang ang anak ko lagi lang yan naka-hug sa akin. Kahit nakaupo kami, siya hindi lang yan nakaupo, naka-hug talaga yan sa akin, nakadikit talaga. Kaya, sa ngayon actually, hindi pa kami, parang ready na mag-attend ng mass sa mismo, yung may mass. I go to church 'pag walang tao. I rather go to church ng walang tao, walang mga kung sino-sinong nakikita. Kaya, anyway, yun talaga ang na-change sa amin ngayon, but it doesn't mean that, wala na kaming paniniwala sa Diyos. No, we still, believe in God. I know kung, kahit na minsan may doubt, pero, talagang hindi namin puwedeng alisin yung paniniwala na may Diyos. Anyway, so nakita ko yung lugar namin nung andoon pa kami. Nakita ko kung gaano, na mag-grow kami, since, nakarating kami dito sa Amerika, since nakapunta kami dito, at nakita ko kung paano, yung anak ko na napalaki talaga namin ng maayos at na well able to, yung lumaki siya sa place na kahit papaano, magandang environment. Kaya napakasakit isipin dahil, para bang
good ka na, you're very proud na nagawa namin ng everything na mabigyan siya ng better life compare sa amin. Nakakatuwa na. Kaya lang talagang ang napakasakit na talagang hindi mo ine-expect na mawawala siya just like that. Hanggang ngayon, hirap na hirap kami, although since nung umalis siya dito sa Virginia ng 2019, from that time na hindi na namin siya nakita lang namin siya ng every year, once a year lang, once or two lang a year, hanggang 2021, ang 22, we don't have chance to see her. So, since that time na pumunta siya sa New York, yung parang since that time nawalan na ako ng anak, honestly. Yung pain na naramdaman ko ng detachment ng amin ng anak ko is not easy. Talagang napakahirap na until now dapat masanay ako, pero habang tumatagal lalo akong nasasaktan. Habang tumatagal lalo ko siyang naaalala. Kaya yung bagay na yan napakahirap talaga na sana lang wag nyong ma-experience sa buhay nyo itong nangyari sa buhay namin kasi it's not easy. Napakahirap talaga. Kaya ang lagi kong sinasabi, lalo na sa mga batang, hindi naman natin sila ma-stop, 'di ba? Kasi may dream din sila, meron din silang desisyon. Ang hirap. Nakikita ko ngayon yung mga parent na they are so scared sa mga anak nila pag wala na sa bahay nila. Talagang hindi yun madali. Pero sabi ko sa kanila, kahit naman andyan yan sa bahay nyo, kung time nila. Kaya at least naibigay nyo. Ako yun na lang iniisip ko at least napagbigyan yung anak ko sa gusto niyang way ng buhay. Kasi like I said, sinasabi ko nga sa mga client ko before she went to New York, sinabi niya talaga na, this time she wanted to do it by, herself, yung mga decision. Siya na yung magdedesisyon to everything kasi kung ako, ako lagi akong warrior kasi nga ako. I have to check everything, lahat ng places na pinuntahan ng anak ko. Hindi kami nag-commit until I saw the place to make sure na she's safe. Kaya lang, iniisip ko rin kung kahit na, at saka ang type ng anak ko, kahit na stopping ko yon, pag nag-decision na siya ng ganun, talagang gagawin niya. Kaya wala akong magawa. I wish I have all the power na ma-stop ko siya, pero wala talaga. But hindi ko siya sinisisi sa mga nangyayari sa buhay niya dahil alam ko namang kung walang mangyayari. Pero kung kaloob ng Diyos na yun ang mangyayari, para bang binigyan lang kami ng way para ma-detach kami ng anak ko kasi actually hindi ko sanay na hindi ko nakikita talaga yung anak ko nung andito pa siya kahit na mga an hour away lang siya. Talagang yun naman ang nilagay ko sa utak ko na talagang yun ang mangyayari kasi yun na talaga yung detachment namin para siguro masanay na ako na talagang mawawalan ako talaga ng anak. So, pag ito total ko everything, yung 2 years na pagkawala niya talaga is almost 5 years na. Kaya, ang hirap talaga. Pero syempre, kung alam mo andyan lang siya, okay, mas okay yung kahit hirap ka. Pero yung nangyari ng 2 years ago na talagang wala na siya, wala na kaming mababalikan o wala na kaming hope talaga, is the worst na nangyari sa buhay namin yun. But like I said, kahit na may preparation na
na yung detachment nga na nangyari sa amin dahil sa COVID and at malayo doon at gusto niyang maging independent. So still hindi pa rin enough para masanay kami na wala na siya. So talagang dinesisyonan ko sa buhay ko na i-keep ko yung memory niya na siya. I-keep ko yung memory na she's just somewhere. I-keep ko yung memory na walang nangyari sa kanya dahil hindi ko siya nakita after the last ng pagkawala niya. Titiisin ko na lang yon dahil kailangan kong mabuhay pa until sa time na yung time ko na. Kaya ayun na lang muna ang gagawin ko until I don't know. I cannot promise kung ano pa yung next decision ko sa buhay namin. But so far, right now, it's pa kami, para bang labo pa ng mga pag-iisip namin. Hindi pa namin alam exactly kung ano at kung paano ang gagawin namin sa buhay namin. But anyway, like I said, we will survive kasi I believe if you're not your time yet, it's not your time yet. Kaya magsusurvive kami at magsusurvive whatever happen. Kaya naniniwala ako na we have to keep going. Ito na lang ang gawin namin, na try naming libangin ang sarili namin para hindi maapektuhan ang mga utak namin dahil alam naman namin na tatamaan lahat yan. Kaya lang, as much as possible, we're trying to do our best to survive, like I said. So anyway, till next again, I'm trying to fix again all my yung mga sa mga video ko kasi nawala yung mga picture na usually ginagamit ko as my introduction. Nabura lahat yun. So it's okay. I can, mag-umpisa ako uli para dito sa video ko. Okay? So, like I said, thank you so much again kung sino man sa lahat ng mga nagfo-follow sa akin. Maraming salamat. Kung may mga comments kayo, pwede naman kayo mag-comments. I'm trying to answer yung mga question nyo. Okay? At maraming salamat. Sana pagdadasal nyo lagi yung mga anak nyo na maging safe sila at sana maging matatag kayo sa buhay kasi alam ko ang may anak hindi yan madali, hindi yan biro. Yung mga wala pang anak, they don't understand yung mga ini-experience natin being a parents, pero pag nagkaroon sila ng anak, they will understand us. So, hang on lang. Maintindihan din kayo ng mga anak nyo sa mga taong nag-experience, sa mga nangyayari. Kung hindi nyo man maiwasan, then, hindi ibig sabihin, mga masama kayong magulang. No, you're not. Ako, proven ko yan. Walang masamang magulang. We love our child. Sa mga taong hindi nagkagawa ng maayos sa mga anak nila, I think yung mga tao na yon may mga problema yon na siguro hindi rin nila kasalanan but nangyayari. But anyway, for me, this is how I feel. Being a parent is not easy job. Lalo na kung nag-iisa lang anak mo, and it doesn't matter marami o isa o konti, anak pa rin yun. Walang na-change. Okay, so take care everyone, and God bless us all.